So ito yung tutorial natin kung paano magparami ng azola. Meron lang tayo dito. Nagsimula kami dito sa may trapal pond na green, dumami. Tapos si Chong nag-improvise dito ng trapal lang to na nilubog sa lupa. Ngayon dumami na ulit. Kaya bumili kami ng bagong trapal pond. Ayun yung green. Ngayon mag-ukay si Chong dito. Ilulubog namin dito yung trapal pond. Tapos ang nilagay lang namin dito na na pataba ay complete fertilizer 14-14, pwedeng 16-16. Basta yung tubig na ginamit namin dito galing kasi to sa bukal sa ilalim ng lupa, Jetmatic. Ngayon kung ang tubig nyo ay hindi galing sa bukal, galing sa nawasa, kasi may chlorine yan, mas maganda na pasingawin po natin yan. Pagkatapos pasingawin yan, pwede na kayo maglagay ng fertilizer. Kami ang ginamit namin is 14-14-14, meron din 16-16-16, basta yung complete fertilizer. Sa paglagay naman ng dami ng fertilizer, tinansya lang namin. Before yung kulay green na maliit sa gilid, isang dakot yung nilagay namin, nasunog yung azola, buti na lang nakasurvive at dumami pa. Pero dito sa bagong pan na ginagawa namin, ang ilalagay namin fertilizer dito is kalahating dakot lamang. Pero mas maganda rin na paunti-unti na lang, tignan nyo yung magiging reaction nung azola. Pagkatapos niya, ilagay nyo yung azola sa tamang pwesto, yung shaded part, yung hindi siya laging naaarawan ng sobra. Kaya kung mapapansin nyo, dito namin nilagay, medyo malilim kasi dito, halos 11 to 1 lang siya naaarawan. Kasi pagka tirik na tirik sa araw, na-experience namin, susunog yung azola, namamatay siya, kaya nilagyan namin ng net yung una naming azola. Pero syempre, gusto natin makatipid, kaya ilagay na lang natin sa malilim na parte. Ito na yung naging itsura. Mas maganda nga idea ni Chong na lagyan na lang ng pilapil na lupang ganun kasi mas lumawak siya. Unlike pag nakatayo lang, pa-square lang siya, dyan naging para siyang oval. So mas lumawak siya. Ngayon lalagyan na namin siya ng tubig. Mas malawak siya. Kasi yung... Yeah, tataan na ito, sasandal na ganyan, di matapos. Oo nga. Bali ang magiging pond na natin, ayun yung isa na yon, ito, then ito, lumalawak na. Siguro susunod yan, buong farm puro azola. Dito hindi lang visible pero naglagay na kami dyan ng pataba. Yung iba naghintay muna 2 to 3 days bago lagyan ng azola, pero kami maglalagay na kaagad kami ng azola kasi na-experience naman namin, nakakasurvive naman agad katulad ng isa naming azola pa, nakasurvive nga kaagad siya at dumami. So after 5 days na magbigay kami ng azola ng dire-diretso, dumami yung itlog natin. Eto na, papakita ko sa inyo. Ayan yung itlog. Dati kasi usually ang itlog na nakuha ko weekly ay 3.5 hanggang 4. Ngayon 4, maglilima ngayong araw, di pa nakakapag-harvest. So estimate ngayong araw makakalimang 3 kami. Simula anong nag-araw saka nagbigay kami ng azola. Dati kasi pure lang na feeds, pero ngayon naluan na natin ng greens, which is yung azola. 30% ng azola, 70% ng feeds. At eto na, effective naman. Yan o. Ito yung tray natin. Ito yung brooder natin dati. Ito na yung naging lagayan natin ng itlog. Kasi para pag nasisikatan ng araw, hindi mag-i-start yung incubation. Kasi nga pag nasikatan niya ng araw, nainitan, mag-start yun, pababa yung fertility. So pagka nandyan, hindi sila naarawan, malamig, madilim, magiging fresh yung mga itlog. Kahit hindi namin nilalagay sa chiller. Ang ginagawa lang namin, basta pasok pa sa 7 days, okay pa yun. So eto na, nag-transfer na kami ng azola na para ramihin. Ayan. Mabilis lang dumami daw yan. Ilang araw yan, Chong, bago dumami? 5 days? 5 araw pa lang yan. 5 araw pa, ayun 5 araw pa lang, kalahati lang nilagay, puno na. So eto, expected 5 araw lang din, mapupuno din agad. Kaya mabilis, malaking tulong na makatipid sa feeds. Papasto yan.